Sa mga beginners dyan na gustong matutong mag-gitara, para sa inyo yung video na to. Before that guys, don't forget to subscribe here in my channel. And be sure to click that notification bell para every time na mag-upload ako, makaka-update kayo sa mga kung gagawing video. And guys, let's get started. So the first chord guys na ituturo ko sa inyo, una ay yung G. Yung G. Then yung position ng finger ay dito sa yung pinky natin, yung maliit na daliri, dito siya sa pinakaunang string sa pangatlong fret. So yung tinatawag nating fret, ito yung, di ba may nagdi-divide sa kanila yung itong bakal na to, tingnan ganyan. So ito yung fret, yung isang square na to. Then sa pangalawang fret ito. Then third fret, ito naman siya. So naka-divide siya yung ganyan-ganyan. So yun yung fret natin tawag. So itong string ay E, low E. And then ito yung A. Tapos yung itong sunod ay D. Open D. Ito yung kasunod, G. G string. Then kasunod ay B string. B string. And then yung last na string ay yung high E, yung mataas. Yung mataas na E. Ito yung mababang E, ito mataas. So E, A, D, G, B, E. E, A, D, G, B, E. So yun yung mga open string natin. So yun yung unang chord. Ituro ko sa inyo ay yung G. G major. So yan. So itong yung maliit na daliri natin, ito ay nasa third fret. So 1, 2, 3. First string. First string. Ito yung 1, 2, 3. So nasa third fret siya. And then nasa first string. Ito. Sa high E. Yan. And then itong ring finger, ito ay nasa taas lang niya. Third fret din sa second string. Yan yung B na string. Yan. Then yan. And then itong middle finger natin, nasa pinakamataas. Nasa low E, third fret din. So ito 'yon sa unang dito sa string na to. So nandiyan siya. Then ito naman yung last positioning. Nandito siya sa second fret pala. And then fifth string. So ito yung first, second, third, fourth, fifth, sixth. So nasa fifth string, bali nasa A string. So ganyan. So medyo mahirap siya pag sa una. Mahirap yung ilagay yung mga daliri, mahirap pa siyang parang ipindutin ganon. But be sure na nakadiin talaga yung daliri niya, ganyan. Pero wag naman yung masyadong diinan. Kasi yung lang, yung parang tutunog siya na ganyan. Kasi pagka hindi siya masyadong nakadiin yung daliri, parang ganito yung sound. Parang na-mute siya, nawala yung sound. So, kailangan nakadiin siya, pare-parehas. Ganyan. Then, the second one, E minor. So, ito yung very easy na chord. So, ito lang yung gagamitin mo. Itong dalawang daliri na to.
itong index finger dito sa 2nd fret, 1, 2, 5th string. Ito sa A. So, 1, 2, 3, 4, 5. 2nd fret, 5th string. Yan. And then, yung isa naman, yung middle finger, dito siya sa baba lang niya. Ito, dito sa taas. Then yan, sa baba. Sa baba lang niya. 4th string pala. 4th string. Then, 2nd fret din. Ganyan. Ganyan lang siya. Yan lang. Then, yung pag-strum mo dyan, lahat ay i-strum mo. Simula dito sa taas hanggang sa baba. So, yung E minor. Next one ay C. So, ito yung C. Yung yan. Yung index finger ay nasa 1st fret dito sa bandang ito. Yan. Ganyan siya. Dito mo siya lalagay. Nasa 1st fret, 2nd string. And then itong middle finger ay dito sa 2nd fret. Ito, 1, 2. Nasa 1, 2, 3, 4. 4th string. Yan. 4th string. And then yung last finger ay yung ring finger. Ito. Ito. Dito siya sa 3rd fret, 5th string. 1, 2, 3, 4, 5. So, andyan sa 3rd fret, 1, 2, 3. 3rd fret, yan. So, ilagay natin. Ganyan, pag in-strum mo siya, dito ka magsisimula sa may 5th fret, 5th string. Yan. Ganyan na siya. Yun C. Then, last one chord na ituro ko sa inyo ay yung D major. D major. Yung, ito yun. Yung index finger natin ay nasa 2nd fret. 1, 2. And then, nasa 3rd string. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. And then, yung middle finger natin, ito, ay nasa 2nd fret. 1, 2. 2nd fret. Tapos, 1st string. Yan. 1st string. Nandun siya. Then, last, the ring finger, nasa 3rd fret. 1, 2, 3. Nasa 2nd string. 1, 2. Yan. So, ayusin lang pagkakalagay. Yan. So, magsisimula yung pag-strum mo ay dito sa pang-apat. Ito. Yan. Ganyan siya yung D. So, yun yung apat na basic chord. Na sa pamamagitan niya, guys, pagka mas na-practice nyo siya, congratulations. Maraming kanta yung pwedeng kantahin dyan sa mga chords na yan. So, sa strumming naman, kung sa first strumming pattern na kung gusto nyo matutunan, ay pwedeng yung strumming na down, down, up, up, down, down. Down, down, up, up, down, down. Ulit. So, down, down, up, up, down, down. Tapos, pagkatapos ng down, down, up, up, down, down, lilipat ka na ng chords. So, sa A minor, down, up, up, down, down. Tapos, lipat ulit sa C, down, up, up, down, down. Then, punta ng D, down, down, up, up, down, down. Yan. Ulit. Down, 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 up, up, down, 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 up, up, down, down, down. So, practice nyo lang
i-timing nyo yung paglilipat ng chords. So, sa una, mahirap siya. Kunyari, ganyan. Medyo mahirap siya pag sa una, paglilipat. So, kailangan lang talaga ng practice. So, yung tip ko lang sa inyo, practice. So, practice nyo lang. Yung ginagawa ko dati, yung bago pa lang ako sa pagigitara, pagising ko sa umaga, minsan, pinapractice ko na siya. Yung mga basic na yon, pinapractice ko na. Una, hindi muna ako nag-strum. So, yun din yung gawin nyo. Huwag muna kayong mag-strumming. Baga, i-position nyo muna yung mga kamay nyo. Para mas maging, magkaroon siya ng strength, yung daliri nyo. So, i-position nyo muna. Ganyan. Tapos, lipat. Wala mo ng strumming. Lipat. And then, punta ng C. Ganyan. Tapos, lipat. Yan. Hanggang sa masanay na yung daliri mo. Yung kamay mo sa paglilipat-lipat. Yan. Tapos, lipat. Tapos, lipat. Yan. Ganyan lang. Oh. Then, so, ganyan-ganyan lang muna. Tapos, hanggang sa bilis-bilisan mo, mabagal muna. Tapos, bibilisan mo na para mas masanay. Yan. Ganyan-ganyan. Tat, 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 tat. So, ganyan siya. Ngayon, pag nasanay ka na dyan, pwede mo na siyang lagyan ng strumming. So, yung tinuro ko kanina sa inyo, yung down, down, up, up, down, down. So, ganyan. Dahan-dahan lang muna kahit paunti-unti lang. So, dito muna sa G. Down. Ganyan lang. Tapos lilipat, dalagyan mo ng strumming. Hanggang sa ma-practice siya guys na masanay yung kamay nyo. So, yun. Pagkagising nyo sa umaga, minsan, pag may time kayo, i-practice nyo lang. I-ano nyo lang yung sa mga chord. Then, pag natutunan nyo yan, marami na kayong kakanta ng mga different kind of worship song gamit lang yung 4 chords na yun. So, dyan lang sa 4 chords na yan, marami ka nang makakanta. Basta pasok siya sa boses mo. Yun lang yung problema lang doon, yung boses talaga. Pagka medyo hindi mo kaya yung taas, so maghahanap ka talaga ng ibang key. Maghanap ka ng ibang chords. Yun lang, but keep on practice. Guys, salamat sa inyong panonood. Be sure to subscribe. Ulit kung sinasabi yung subscribe niyan. And guys, just to make sure na makaka-update kayo sa mga susunod video na i-upload. Salamat sa inyo guys, at kung may request kayo, just comment down below. Or you can contact me on Facebook. Nasa description yung link ng Facebook account ko. You can send me a message. Pag-request kayo guys, huwag kayong mahihiya mag-request. Basta para sa glory ng Panginoon, para sa glory ng Lord. Salamat sa inyo guys. God bless you.